Kinabukasan ay sabay-sabay na mag-iinang bumaba ng labi ng hotel. Maagang tumawag si Althea upang sunduin ng mga bata kung kaya naman maaga niya rin na pinukaw ang mga anak sa kama. Ang plano niya ay sasabay na siyang umalis upang puntahan naman ang Senomar na hindi pa nakukuha. Kaunti lang din ang nakain nilang almusal dahil sa pagmamadali nilang gumayak. Sinabi naman ni Althea na maraming pinahandang pagkain ng kanyang ina kung kaya walang dapat na alalahanin dito si Britney. Yung mga bilin ko sa inyo ha, tandaan nyo, behave lang. Huwag masyadong magiging pasaway ha. Habang lula ng elevator ay parang sirang plaka na paulit-ulit na sambit ni Britney. Huwag masyadong makulit. Yes po, Mommy. Huwag din marami ang tanong. Sinabi ko na sa'yo, Noah, yung mga tanong na bawal ha? Gaya ng bakit hindi natin siya kasama. Huwag mo rin siyang susumbatan. Yakapin mo lang siya at sabihin mong miss mo na siya. Hanggat maaari ay huwag na huwag niyo kung babanggitin sa kanya. Banding niyo yun eh, okay? Opo. Good boy at good girl lang ang dapat kayong dalawa. Tahimik na nakikinig din sa kanila si Andrea. Hi Noah! Hi Andrea! Bulalas ni Althea habang kinakaway ang isa niyang kamay nang masipat na niya ang pagbaba nila at paglapit sa may entrance ng hotel. Goodness, ang lalaki niyo ng mga bata kayo. Parang kailan lang eh. Mahigpit siyang niyakap ni Britney nang makalapit na. Nakangiti namang ginantihan siya ni Althea. Saglit na natigilan si Noah at tinitigang mabuti ang kaharap na babae. Nang mapagsino to ay mabilis na siyang tumakbo upang yumakap. Makikita sa kanyang mga mata ang labis na pananabik. Bahagyang dumi pa ang babae upang kargahin ng pamangkin. Tita Althea, is that really you? Nihikbi niyang tanong. Hindi na napigilan na mamula ang mga mata doon. Yes, it's me Noah. Ang magandang tita Althea mo. Buhat na ni Althea sa pamangkin, natitig na sa kanya. Ang laki mo na ha, poging-pogi. Ganon din ang kapatid mong si Andrea. Lingon niya sa batang babae na nagtatago sa likod ni Britney habang mahigpit ang hawak sa kanyang isang palad. Halatang hindi nito nakikilalang babaeng kaharap. Halika Andrea, yakap mo din ng tita Althea. Kapatid ako ng Daddy Kenji nyo ng Kuya Noah. Utupan ito sa bata na sa huli lumapit na rin kay Althea at tinayaan ng babaeng mahigpit na yakapin siya kagaya ng kapatid na si Noah. Nakangiting pinanood lang ni Britney ang tagpong iyon. May kurot sa kanyang puso na tukoy niya saan galing. Ilang sandaling usap pa at napilitan na rin silang maghiwa-hiwalay upang gawin ang mga pakay nila. Sa araw na yon ay walang schedule ng therapy si Kenji kung kaya naman alam ni Althea na nasa mansyon lang ito. Kinumpirma yun ng kanilang mga magulang. Hindi nila na kailangan pang ipaalam na dadalhin doon ang mga bata para makita siya. Ihahatid ko na lang sila mamaya, Britney. Baling ni Althea sa hipag nang makalula na sila ng sasakyan niyang dala. Sige, tatawag na lang ako. Magiging busy rin naman ako sa araw na to. Kahit maghapon pa sila sa mansyon, masayang tinanaw ni Britney ang sasakyan na umalis ng parking lot. Hindi niya na mahintay pa kung ano ang buong mga kwento ni Noah mamaya kapag nakita na sila. Isang maligayang ngiti ang sumilay sa labi ni Britney na humakbang na rin upang gawin ang pakay niya sa araw na yon. Paniguradong mag-e-enjoy ang dalawa niyang anak sa araw na yon. Tita Althea, talaga po bang imimit namin ni Andrea si Daddy? Pang ilang beses na tanong niya ni Noah na nasa tabi niya at halos kuminang ang mga matang nakatingin sa kanya. Tumango si Althea. Excited na rin sa magiging reaksyon ng kanyang kapatid. Excited na po kami, Tita Althea. Andrea and I can't wait to meet our daddy. Makahulugang nagtinginan si naman ng Elsa at Tina dahil hindi naman sila na briefing tungkol doon, ngunit hindi naman sila nagbitaw ng salita. Pinili na lang nilang manahimik at pabayaan kung anong mangyayari sa araw na yon. Huwag kang mag-alala, Noah. Excited na rin siya na ma-meet kayong dalawa. Napapalakpak dito si Noah na mas naging excited pa, mukhang nilingon na ang kanyang kapatid na nakikinig lang. Narinig mo si Tita Althea, Andrea? Excited na rin tayong ma-meet ni Daddy. Muling nagpalitan si naman ng Elsa at Tina ng tingin. Nagtataka na sila pero nanatili pa rin na nakatikom ang bibig. Ilang sandali pa ay lumiko ng sasakyan papasok sa malaking gate ng kanilang mansyon. Mas umaliwalas pang mga mata ni Noah at Andrea na nakatunghay na sa labas ng bintana. Manghang-mangha ang bilugan nilang mga mata. Malapit na tayo, Tita Althea? Yes, kaya malapit nyo nang mayakap ang Daddy.
Basta pagdating niyo doon, hug niyo na siya kaagad ha? Tapos magpakilala kayo. Walang iiyak. Ayaw ng daddy niyo sa mga batang iyakin. Basta sabihin yung dalawa na na-miss niyo siya. Turo pa ni Althea sa mga gagawin ng mga bata na alam niyang hindi maaaring ikagalit ni Kenji kapag nangyari na to. Gagawin po namin yun ni Andrea, Tita Althea. Maligayang tura ni Noah na nag-uumapaw ng galak sa puso. Sinalubong sila ni Mrs. Barrowell sa entrance ng mansyon kung saan hindi na mapigilan ang tulo ng mga luha. Sinabi ni Althea sa mga magulang ang plano, ngunit ng araw na yon ay may importanteng meeting ang ama kung kaya naman wala doon ang padre di pamilya. Hindi rin umabot sa puntong sinabi ni Althea sa kanila ang tungkol sa pagpapakasal ni Britney sa ibang lalaki. Ang sinabi niyang dahilan kung bakit nasa bansa sila ay nang dahil sa naging judge ito sa contest. Noah, ikaw na ba yan, apo namin? Hindi pa nakakababa ng sasakyan ay nakaabang ng ginang sa mabilis na bumukas ng pintuan. Lola! Bulalas ni Noah na hindi pa rin malilimutan ang itsura ng ginang. Patalo na doong bumaba ang bata na kaagad namang mahigpit na niyakap ng ginang. Hindi napigilan ni Noah na mapahikbi nang pupugi na siya ng sabik na kanyang ginang. Isinayaw-sayaw pa siya nito. Bumaba na rin doon si Andrea na nakatingin lang sa ginagawa ng ginang sa kanyang kuya Noah. Napaawang ng bibig ni Mrs. Barrowell nang makita ito. Inuumang na rin niya ang kanyang braso para sa mahigpit na yakap. Pinagbigyan naman ito ni Andrea na isinubo na sa bibig ang kanyang isang hintuturo. Pareho na silang karga ngayon ng matandang Barrowell. Ma'am, kayo nang bahala sa kanila, tawagan niyo na lang ako para balitaan. Si Althea na saglit din na bumaba doon. Sige, ako nang bahala sa mga apo ko kay Kenji. Nagpaalam na si Althea sa mga bata sa pamamagitan ng yakap. Nginitian niya rin ang mga kasama nilang taga-alaga. Lola, kanina pa po ba kami hinihintay ni Daddy? Binalingan na ng ginang si Noah na halatang sobrang excited. Nasa garden siya at nagpapasikat ng araw. Pero bago niyo siya puntahan, kakain na muna tayo na pinanghanda ko. Iginiyan ni Mrs. Barrowell ang dalawang bata na tig-isa niyang hawak sa magkabilang braso. Nilingon niya si naman ng Elsa upang batiin na marahan lang tumango sa kanya. Hindi naman sila bago sa kanya. Kilala rin nila ang ginang. Sumama din kayo sa amin at saluhan kaming kumain. Imbita pa ni Mrs. Barrowell sa kanila. Maraming salamat po Mrs. Barrowell. Dahan-dahan ang binagtas nilang dining hall ng mansyon kung saan naghihintay ang nakahaing mga pagkain. Nakailang buntong hininga na si Kenji habang tinatanaw ang masuminit pang sinag ng araw sa langit. Wala siyang schedule ng therapy sa araw na yon pero maaga pa rin naman siyang gumising. Sa halip na sa dining room na siya tumuloy ay nagpadala siya sa garden ng mansyon upang magpasikat ng araw. Wala pa siyang ganang kumain, parenti siyang nakaupo sa isa sa mga bench. Malayo nakaunat ang kanyang mga binti na kahit papaano ay may konting pakiramdam na sa magaspang na Bermuda grass ng luntiang nakalatag sa buong bakuran ng kanilang mansyon. Makailang beses na sumagi sa isipan niya ang mga sinabi sa kanya ng kapatid na si Althea tungkol sa pakipagkita sa kanyang anak na hiling umano ng dati niyang asawa. Ilang beses niyang pinag-isipan kung tatanggapin na ba yon. Pero malaki ang bahagi ng kanyang utak ang nagsasabing wag na lang muna. Kailangan mo nang makalakad at lumakas na mga paa niya bago niya gawin iyon. Naisip pa rin na ayaw niyang humarap sa anak sa ganung kalagayan niya. Mr. Barrowell, hindi pa po ba kayo magpapadala sa dining area? Nilingon niyang caregiver na bagamat malayo sa kanya ay dinig niyang boses nito dahil sa katahimikan ng buong paligid. Ilang oras na siya doon na tahimik kinakausap ang sarili. Pawisan na rin ang kanyang katawan lalo ng mukha dahil sa alinsangan ng panahon ngunit hindi niya naman yun nalintana. Hulog pa rin ang kanyang buong atensyon sa sinasabi ng kapatid. Pagkakataon na rin sana niya yon, kaso lang ay maling oras at maling panahon. Naniniwala siyang hindi pa yun ang tamang oras na magpakilala. Maya-maya na, tumango lang ito at inirespetong gusto niyang mangyari. Bumagsak ang kanyang mga mata sa kandungan kung nasaan ang kanyang cellphone. Binuhay niya yon, iniscroll at hinanap ang number ng kapatid. Gusto niya itong tawagan, hinga ng opinyon. Bagamat ayaw niya makilalang anak, may katiting na bahaging nagsusumamo na pagbigyan niya na ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi, gugulo lang ang lahat kapag pumayag ako sa kagustuhan nila. Ang anak lang naman namin ang dadanas ng hirap. Saka na lang, dapat sa sarili ko na lang muna ako nakafocus.
Patay niya sa cellphone at muling tumingala sa malinis na langit. Kagabi pa siya binubulabog ng problemang iyon bago siya matulog. Sa kabilang panig ng mansyon, sa dining hall ay masayang kumakain ng almusal, sina Noah at Andrea na asikasong-asikaso ni Mrs. Barrowell. Hindi pa rin makapaniwalang ginang na makakasama niya ang apo sa araw na yon, nang akala niya sa panaginip na lang niya paulit-ulit na hihilingin. Panay ang kuha niya ng larawan ng mga bata at sinisend niya ito sa kanyang asawa na hindi na makapaghintay na makauwi. Tinatapos lang nito ang mabilis sa mga gawain upang makabanding ang apo sa panganay niyang anak. Lola, pagkatapos po ba namin kumain ay makikita na namin ni Andrea si Daddy? Natigilan si Mrs. Barrowell, ngunit malapad niyang nginitian si Noah at kapag dakay tinanguan. Oo naman apo, ihahatid namin kayo kung nasan siya ngayon kaya bilisan niyo na kumain. Sa narinig ay mas naging magana pa ang pagkain ng dalawang batang excited nang makita ang kanilang ama. Makikita sa mga mata ang mas tumindi pang pananabik sa presensya ng hindi nila kilalang ama. Bilisan na natin, Andrea. Hindi ko na mahintay pang makita ang daddy natin. Gusto ko na siyang mayakap. Ang plano ni Mrs. Barrowell ay ihahatid nilang mga bata sa garden ng mansyon. Hindi sila lalapit. Hahayaan nila ang mga batang makadiscover sa kanilang ama. Kilala niya sabik din dito si Kenji kaya siguradong harmful siya sa mga bata. Mula sa malayo ay tatanawin nila ang magiging interaction nila na kapag nagkagipitan ay agad na lalapitan. Hindi masama ang sumugal. Isang ama pa rin naman si Kenji. Okay, Kuya Noah. Kulang-kulang 1 oras ang ginugol ng mga bata sa pagkain upang maubos lang ang nilagay na pinggan ni Mrs. Barrowell. Matapos na magugas ng mga kamay ng dalawang bata sa tulong ni Manang Elsa at Tina, ay tinalunto na nila ang daan patungo ng garden, kung saan nagpaplano na si Kenji magpadala na sa dining table. Gutom na siya at medyo bored na. Hinihintay lang nito na bumalik ang kanyang caregiver na nagpaalam na gagamit ng banyo, ngunit ang totoo ay utos ni Mrs. Barrowell na umalis ito't iwan doon ang kanyang anak. Panay ang lingon ni Kenji, nainip na sa katagalan nito, ngunit bumuntong hininga lang, baka naman sumakit ang tiyan. Alo ni Kenji sa kanyang sarili upang wag nang tumindi pa ang puot. Nagpalitan ng tingin si Noah at Andrea na makarating na sa bukana ng garden kung nasaan tanaw na nilang bulto ni Kenji, ngunit nakatalikod ito sa kanila. Kumikinang panglalong mga mata nila sa isiping makikita na ang kanilang ama. Ilang beses ng lihim na napapahibi si Noah. Dumudungaw sa kanyang mga matang inosenteng mga luhang puno ng pananabik na makilala ng ama. Paskwat na naupo si Mrs. Barrowell sa kanilang harapan upang paalalahanan na muli ng mga dapat ng kanilang gawin paglapit sa ama. Kayo na lang ang lalapit sa kanya ha. Malalaki na kayo. Kaya nyo na makipag-usap sa daddy. Basta kung ano ang laman ng puso nyo, sabihin nyo sa kanya. Walang iiyak ha. Big boy at big girl na kayo. Walang iiyak lalo ng malakas. Yakapin nyo siya. Sabik na sabik din sa inyong dalawa ang daddy Kenji nyo. Panay lang ang tango ng dalawang bata kay Mrs. Barrowell. Opo, Lola. Sige na, lakad na kayo. Lapitan nyo ng daddy. Magkahawak ng kamay na maliit at tantsadong mga hakbang, nang dalawang batang lumapit sa pwesto ni Kenji na walang kamalay-malay sa mga mangyayari sa kanyang likurang bahagi. Ayaw nang magawa ng anumang ingay ang malilit nilang mga paa. Kinuha na ni Kenji ang cellphone at tatawagan na sana ang caregiver upang tanungin kung anong nangyari at ang tagal naman yata nitong nawala. Nang biglang matigilan siya sa gagawin nang marinig niya, ang pamilyar na tinig ng batang kanina ay laman ng isipan. Naririto na po kami ni Andrea. Pigil ang hinga sa excitement na mahinang sambit ni Noah matapos na tumigil sa bandang likod ni Kenji. Dahil ang akala niya inaasahan sila ngayon ng ama. Daddy? Nanigas sa inuupuan niya si Kenji na marinig ang pamilyar na boses na yon. Hindi siya maaring magkamali. Si Noah yon. Hindi niya ito magawang lingunin ang dalawang bata dahil agad na uminit ang bawat sulok ng kanyang mga mata. Nagbabadya na doon ang mga luhang kumawala at mahulog pababa. Daddy! Duwit ng dalawang bata upang kunin ang atensyon niya na hindi pa handa sa muling pagkikita. Nanginginig ang kamay na nagmamadaling pinalis ni Kenji ang kanyang mga luha upang hindi makita ng mga batang nasa likuran niya. Umayos siya ng upot kinalma na muna sarili. Bago tuluyang lingunin ng dalawang batang tinawag siyang daddy. Hindi niya inaasahan ang pagpunta nila dito ngayon. Ngunit dahil kilala niyang mahilig mang surprise ang kapatid na si Odessa, hindi na siya nagtataka kung anong ginagawa ng dalawang bata ngayon sa kanilang mansyon.
Malamang pinilit niya pa rin ang gusto niya at nilagay na naman niya ang batas sa kanyang kamay. Hindi lang yon, maging si Andrea na hindi naman niya anak ang buong akala siya rin ang kanyang ama na hindi niya naman binigdil pa. Pinangako niya rin sa kanyang sarili noon na magiging ama sa bata kung magkakaroon ng pagkakataon. Ay, namilog ang mga mata ng dalawang bata na sa sobrang gulat ay sabay na napatras na makitang mukha niya matapos nang lingunin kung nasan silang banda. Sa biglang namutla nilang mukha ay makikita na hindi nila inaasahan na siya ang kanilang makikita. Sa bagay, nakakagulat nga naman yun. Mr. Mustache? Halos hindi yun lumabas sa lalamunan ni Noah, dala ng labis na pagkagulantang. Lumipat ng tingin niya sa batang katabi na kagaya ni Noah ay gulat din. Gumalaw ang hintuturo ni Andrea na tinuro pa si Kenji. Hindi niya magawang makapagsalita sa sobrang gulat sa kanya. Titig na titig naman si Noah na hindi makapaniwala kung sinong nasa harapan nila. Hindi nila ito inaasahan ni Andrea. Kung alam lang nila na itong kanilang ama, noon pa lang sana sa beach resort ay natanggap na nila. Ikaw ang... Hindi na magawang ituloy ni Noah na sunod-sunod ang patak ng mga luha na biglang naging kamukha ni Britney sa mga pagkakataong umiiyak noon. Hindi yun makakalimutan ni Kenji, pareho sila ng mata kapag lumuluha ng dati niyang asawa. Nang makita yun ni Kenji parang gusto na niyang tawirin ang kanilang pagitan. Dangan lang at hindi siya makatayo, pero kung pwede lang nagapangin niya na makalapit lang sa kanila upang mapalis ang luhang naglalanda sa kanyang anak. Ginawa niya na sana, kaso hindi dahil maging siya'y natuod sa reaksyon ng anak na hindi niya alam kung natutuwa ba o hindi. Si Mr. Mustache ang daddy natin, Kuya Noah? Muling tanong ni Andrea na halatang naguguluhan pa. Hindi sinagot ni Noah ang kapatid dahil maging siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang dami niyang tanong sa ama, ngunit natabunan yon na makita niya kung sino to. Alam ba nito na mga anak nila sila noon pa? Kung alam nito bakit hindi niya sinabi sa kanila? Kaya ba mabait ang lalaki sa kanila noon? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa amin ni Andrea na ikaw ang daddy namin nung nasa beach tayo? Sa katanungang iyon ay bumaba pang mga luha ni Noah na para bang ang sama ng loob niya dito. Nakigaya na rin doon si Andrea na gaya ng tingin kay Kenji ng kanyang kapatid. Hindi masama ang loob nila sa ama sa paraang ngayon lang nakita. Nagtatanong lang sila kung bakit hindi ito nagpakilala. Dahil ba iniisip mo na aayawan ka namin ni Andrea dahil hindi ka makalakad? Hindi naman namin yun magagawa, Daddy. Kahit na ano ka pa, matatanggap ka namin. Daddy ka namin eh. Daddy ka namin. Nadala na si Kenji ng mga patak ng luha ng kanyang anak. Naninikip ng dibdib niya na ibinukas niya ang mga bisig upang sabihin sa kanila na gusto niya silang mayakap. Sabay na tumakbo si Noah at Andrea palapit sa kanya at pumasok sa mga bisig niyang nakabukas na parang malaking pakpak. Lumakas pang iyak ng dalawang bata na sa unang pagkakataon ay yakapin sila ni Kenji na ibang taong pagkakakilala nila na puno ng kanilang mga hikbi. Ang bahaging iyon ng garden kahit na matindi pang sikat ng araw. Alam mo ba, miss na miss ka naming dalawa ni Andrea. Tuwing Pasko, tuwing New Year, tuwing birthday namin, Daddy. Patuloy ang pagluha ni Noah na niyakap na sa leeg ang ama habang sinasabi niya yon. Walang tunog ang iyak na sinabayan sila ni Kenji na hindi na mapigilan. Ang ragasan ng kanyang mga luha sa damdamin na matagal na rin niyang kinikim-kim. Ang sabi niya hindi pa siya handa. Ang sabi niya hindi niya pa kaya. Kailangang nakakalakad na siya kapag magpapakilala siyang ama. Ngunit hindi niya kayang deadmahin ang presensya nila dahil hindi yun ang naging plano ng tadhana. Sabi lang niya pala yun noon. Pero kapag nariyan na sila sa kanyang harapan, nababaliwala ng paninindigan niyang iyon. Humihingi ako ng tawad. Hindi na natapos ni Kenji ang kanyang sasabihin dahil hinalikan na siya ni Andrea sa isang pisngi habang yakap na rin ang leeg niya. Nang munti nitong kamay, gaya na lang ng ginawa ni Noah na nakasubsob ang mukha sa leeg niya. Binabasa ng mainit itong mga luha ang kanyang balikat. Luha ng pananabik. Ayos lang, Daddy. Hindi ba, Kuya Noah? Ayos lang? Ano itong tinapik pang barasa ni Noah na walang humpay ang iyak at hindi na magawang mag-angat ang mukha sa kapatid. Hindi naman kami galit sa iyo eh. Halatang sa pag-iyak ni Noah na noon lang naibus ang emosyon ng ilang taong pananabik na makitang kanyang tunay na ama. Marahang hinagod ni Kenji ang likod ng dalawang bata. Mabilis na dumaan sa kanyang isipan nung sanggol pa lang si Noah
na walang muwang at muntik nang mapahamak ng dahil sa kapabayaan niya. Humigpit pang yakap niya sa dalawang bata na sa mga sandaling iyon ay nakaupo na sa kanyang kandungan. Tama nga ang kanyang mga magulang. Paralisado man siya, hindi pa rin naman kakulangan ang bagay na yon upang maging mabuti siyang ama, upang gawin ang responsibilidad niya. Babawi na si Daddy, huwag na kayong umiyak. Bilang alo ay sambit ni Kenji sa dalawang bata. Ang tanawing iyon ay hindi rin nakaligtas sa mga matang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Kapwa hindi makapaniwala sina Mrs. Barrowell, manang Elsa at Tina na bukas palad na tatanggapin ni Kenji si Andrea na hindi niya naman kaano-ano. Maligayang ibinalita ni Mrs. Barrowell yon kay Althea ni nasa na mangyayari yon. Kilala niyang kapatid, alam niyang kahinaan nito. Matatanggap nitong bata dahil malaki na talagang kanyang ipinagbago, kaya malakas ang loob niya na walang paalam na gawin yon. Anong sabi ko, Mommy? Tatanggapin siya ni Kenji. Matatanggap niyang batang yon kahit na hindi ito sa kanya. Kahit na walang patak ng dugo niya dahil nagbago na siya. Isa siyang mabuting tao, Mommy. Ano kayang mangyayari ngayong alam na ni Noah na si Mr. Mustache at Kenji ang tunay niyang ama? Dahil kaya dito'y muling magkalapit si Britney at Kenji? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.